Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Alam nyo mga kaibigan, habang patuloy ang pagtatago ni Senador Bato de la Rosa dahil sa nangangamoy warrant galing sa ICC, abay sinulsulan na naman ni Robin Padilla na huwag magpahuli ang kanyang kaibigan na senador. Kaya naman, bueneltahan itong kabalbalan ng dalawang makaduterteng senador. Samantala, Sara Duterte kakasuhan ng plunder at tinatagong bank account na may lamang bilyones kinumpirma ng dating senador. At Pulong Duterte na inggit kay Ate Sara, gusto din mag-travel ng 2 buwan. Ano kaya ang tunay na dahilan? Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sabi kasi mga kaibigan, noong 2023 ni Robin Padilla, patungkol nga dito kay Bato, kung huhuliin nila si Bato, isama nyo ako. Ang galing mga kaibigan, no? Ngayon naman mga kaibigan, December 9, 2025, ang advice ko kay Senator Bato ay never surrender to foreign power. Ang galing mga kaibigan talaga, no, ni Robin Padilla. Oo, kaya naman binira ni Attorney Castro at former Senator Trillanes itong mga kabalbalan ni Robin Padilla, Bato at ang magkapatid na Sara at Pulong Duterte. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talagang magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ang ICC. Okay, but follow-up lang po. This early on, you have Senator Robin Padilla saying, publicly giving advice to Senator de la Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator de la Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Alam nyo kasi mga kaibigan na iba din talaga mag-isip itong si Senador Robin Padilla. Kasi nung nakaraan lang mga kaibigan, ang sabi niya din, di ba, na tapangan natin, harapin natin ang ICC. Di ba? Tapos may sinasabi pa siya patungkol nga dito mga kaibigan, patungkol sa Bendalo, di ba? Ito, ano sabi niya? Bilang mambabatas, tayo dapat ang unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Akala mo talaga mga kaibigan, no? Pahayag niya po ito patungkol sa Bendalo ni Erwin Tulfo. Tapos may sinasabi pa siya mga kaibigan kay dating Senador Trillanes. Way back 2018 pa yan. Nung panahon na ginigipit ni Digong itong si Sentry. Anong sabi ni Robin Padilla mga kaibigan dito sa report ng PEP? Eto. Robin Padilla mocks Senator Antonio Trillanes. Huwag kang magtago sa saya ng Senado. Ayan mga kaibigan, ang lakas mang asar ni Robin Padilla nung panahon na yan. Kasama si Robin sa mga nakatutok sa pag-aresto kay Trillanes at nagsadya pa siya sa Senado para saksihan ang paghahain sa senador ng warrant of arrest na hindi naman nangyari. Tapos mga kaibigan, nadamay si Robin sa issue ng pagdakip kay Trillanes dahil sa kanyang panawagan na sumuko na lamang ang senador. Harapin nito ang kaso at huwag gawing hotel ang Senado. Aba, may pagganon pa talaga tong si Robin Padilla nung panahon na yun mga kaibigan, no? Dakas mang asar. Dagdag pa niya, kung talagang wala kang kasalanan pare at totoong naniniwala ka na ikaw ay malinis, lumabas ka dyan pare. Ang galing talaga, Akala mo talaga mga kaibigan, ba't hindi mo yan sabihin sa kaibigan mo at kaalyado mo na si Bato na nagtatago ngayon? Diba?
Ang ano dito mga kaibigan, itong kay Senador Trillanes, dinaan niya po ito sa tamang proseso. At talaga mang ginigipit siya nung panahon na yan Etong si Bato, wala naman dahilan Bakit siya nagtatago? Wala namang warrant of arrest, nangangamoy pa lang. Pero inunahan niya na. Ang galing mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ni former Senator Trillanes dito kay Robin Padilla na ang galing mag-advise mga kaibigan. Talagang durobo yung utak no? Yung ginagawa nila na yan, lumalabas dito, di ba naalala ninyo nung panahon ni Duterte, sinasabi lang kung wala kang kasalanan, ba't ka natatakot? Yeah. Di ba? Ito yan. Alam nyo yung International Criminal Court, ano yan, very transparent yan at talagang napakapatas niyan as a body. Hindi pwedeng yung dito, yung kangaroo court minsan, o yung very unjust yung mga decisions doon. Talagang kung malinis talaga, meron siyang ebidensya, papapawalang sala siya. Kaso, itong, sinasabi nila, di ba, flight is a sign of guilt. So, ito yun. Senator Padilla, ginawa din niya, nakasuhan siya ng illegal possession of firearms, nagtago rin siya until nahuli siya. Yan yung mga tendency nila. Pagka nagkasala sila, nagtatago di ba? O in the case namin ni Senator Laila de Lima, nakasuhan kami, hinarap kami, nakakulong kami until nakalabas kami eventually through the justice system. Kumaga, hindi natin binitawan. At kahit na yung inaasahan nila, sabi na magiging presidente daw si Sara Duterte sa 2028, which I doubt. Pero kahit na mangyari yan, hindi pa rin mawawala yung warrant na yan. Hindi siya kayang proteksyonan ni Sara Duterte kasi international commitment natin yan. Ganun lang po yan. Si mga kaibigan, ang lakas talaga magsalita Ganun din pala siya noong mga panahon na nagtatago din itong si Robin Padilla. Sa poll na naman itong si Senador Bigote, mga kaibigan, nakakahiya lang po kasi. Na bilang senador ay puro lang pala satsat. Puro kuda. Pareho silang kanyang amo. Di ba? Totoo naman mga kaibigan. Sana lang po Senador Robin Padilla, practice what you preach. Sana lang po. Please lang. Hindi yung puro kuda, di ba? Tapos umaasa pa sila na itong mga makadilis na magiging pangulo daw itong si Sara Duterte. Para saan? Para lahat ba sila ay maabsuelto? Ganun ba yon? Ang galing talaga mga kaibigan Kaya naman heto, sasampahan ng kasong plunder itong si Vice Presidente natin na may ambisyong maging pangulo. Ganito po, ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa Ombudsman laban kay Sara Duterte this week, baka sa Biyernes. Ang kaso na yan ay bunga ng confidential funds at other issues. Yes, si Mary Grace Piatos. At dahil dyan, ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng mga flag transactions. So, yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan kasi makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Tapos, ito po yan. Hindi nyo alam. Baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Grabe. Kasi, hindi naman siya magkakaroon ng perang bilyon-bilyon ng halaga kung wala din naman negosyante o kung ano man So doon lang po yan sa gobyerno. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes. Kung talagang walang itinatago ang ating Vice Presidente Sara Duterte, bakit napakahirap sa kanila na buksan ng bank records? Di ba? Para maklear na yung sarili nila. Pati lahat sila, pati itong si Pulong, pati si Digong, na nakakulong. Di ba? Sa isang public official kasi mga kaibigan, lalo na itong second highest position na si VP Sara, kailangan talaga transparency. Di ba? Ang minimum requirement, hindi yan optional. Di po ba? Kung gusto talaga nilang matapos ang duda ng taong bayan, ang pinakamadaling paraan ay buksan ang bank records at ipakita ang totoo. Pero habang patuloy ang pag-iwas mga kaibigan, lalong tumitindi kasi ang hinala at tanong ng publiko. Transparency ang hinihingi kasi, hindi drama. Ano ba yan? Tapos, dapat magtrabaho.
hindi magtago, di po ba? Hindi yung mag-travel. Tulad na lamang mga kaibigan nito. Oo, matindi to ha. Etong si Pulong. Na mukhang nainggit sa kanyang ate Sara. Oo, na gustong mag-travel ng 17 na bansa. Matindi. Sa loob lamang ng 2 buwan. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ng palasyo ni Atty. Claire Castro. May we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya mag-biyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries? Nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Kahit na hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Yun mga kaibigan, grabe naman kasi. 17 countries in 2 months. Di ba mga kaibigan? Ano to? World tour? What? Di ba? Hindi ito, mga kaibigan, direct accusation kung ano yung gagawin niya doon. Pero nakakapagtaka lang di ba mga kaibigan? Hindi rin tayo gumagawa ng kwento dito. Ito ay simpleng tanong lamang na lumalabas mga kaibigan dahil sa pattern ng maraming politiko. Biglang yaman, walang malinaw na source, di ba? Wala namang business, hindi naman negosyante, tapos ayaw ipakita ang bank records. Di po ba? Tapos ang bilis Ang tindi kasi mga kaibigan, 17 countries in 2 months. Talagang mag-world tour. Talagang magta-travel po si Pulong Duterte. Ang tindi talaga. Kaya naman mga kaibigan, kung malinis sila, etong mga to, makadilis, dapat sana po may transparency ang sagot at hindi pag-iwas sa mga tanong ng bayan. Diba? Pero yun na nga mga kaibigan, ang tunay na dahilan ni Pulong, di natin alam. Dahil sabi niya, personal trips around the world. Tulad na lamang nito mga kaibigan, nitong si Robin Padilla, 'di ba? Ang lakas magbigay ng advice. Ibang klase talaga. Itong isa naman nagtatago na wala namang dahilan, wala pa namang yung warrant nauna na. 'Di ba mga kaibigan? Ang galing. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.